Biyahing Kapitolyo, Tatag na Batangueño, sabay-sabay, tara na. Arangkada na. Kwento ng bawat bayan, ang kalingang lagi. Sana ng pag-asa, may direksyong malinaw. Sama-sama, lakad tayo. Sa hakbang ng lalawigan, ikaw ang kabalikan. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batangueño. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay iabot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Tungo sa serbisyo. Kapitolyo. Pusong Batangueño. Talino at puso. Sa bawat kilometrong ating tinatahak, may kwento ng pag-asa at pagbabago. At sa bawat stopover, serbisyong may puso ang hatid namin sa bawat Batanggenyo. Sa ating bawat pagbiyahe, may dalang bagong pag-asa. Mas malapit, mas mabilis, at mas pinatibay. Ito ang bagong mukha ng ating ugnayan. Mula po dito sa Batangas Provincial Information Office, samahan niyo po kami ngayong araw ng Biyernes para sa isa na namang makabuluhang talakayan na nakalaan pa rin sa public service. Ito po ang opisyal na programang pangradyo ng inyo pong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ang inyo pong Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso. Ayun, magandang umaga, lalawigan ng Batangas. Ako po ang inyong lingkod, Jonathan Maharaig. Good morning po. Ako naman po si Almira Elaine Valer. Ayan, at syempre kasamang Almira sa ngalan ng ating kasamang si Tala Cabello. Of course, tayong munang dalawa ang magtatandem this Friday morning. Yes. So, kamusta naman ang iyong umaga kasama Almira? Productive naman po ang ating morning as usual. Sana all productive. Yes, kayo po, Sir Jonas. Kamusta naman po? Productive din, syempre. Sure, of Alam naman course. tayo ay busy sa ating mga tungkulin dito sa atin sa Kapitolyo. At mamaya nga, babalikan natin yung ilan sa mga naging aktibidad ng pamahalaang panlalawigan, partikular yung fourth rollout ng ating Capitol on Wheels. At speaking ng Capitol on Wheels ay dahil napag-usapan na din natin yung wheels. Yes. Siyempre, biyahe. Ayan. So, ngayon nga pong buwan ng Mayo, kahit patapos na, siyempre ihahabol natin to dahil alam natin na medyo, or hindi lang medyo, talagang importante na mapag-usapan din at matalakay natin itong patungkol nga sa kung saan inoobserbahan po ng bansa ang Road Safety Awareness Month. So para nga po sa ating talakayan ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang road safety kung saan ito po ay tumutukoy sa mga patakaran, hakbang at responsableng pag-uugali na isinasagawa po para mapanatiling ligtas ang lahat ng gumagamit ng kalsada sa ating pong mga tsuper, pasahero ka man, siklista at mga pedestrian sa patuloy po na pagdami ng mga sasakyan at mga nagbabiyahe araw-araw. Kaya naman, lagi po nating tandaan na ang kahalagahan po ng pagsunod sa batas trapiko ay ang tamang pagmamaneho at syempre kasama dyan yung regular na pagtiyak na maayos po ang kondisyon ng ating mga sasakyan. Yes, Sir Jonas. At hindi nga lang po, syempre, hindi lang ngayong buwan dapat yun ino-observe. Actually, all throughout naman dapat. Yes, every day po sa ating life ay dapat lamang po na atin pong ino-observe ang mga ito. At syempre nga po, dito nga po sa ating bansa, mas nabibigyan lang po ito ng kahalagahan ng pansin po ang road safety, lalo na po ngayong buwan po ng Mayo. Sa bisa po yan ng Proclamation number 115A na dineklara po ang pagdiriwang ng Road Safety Month upang paalalahanan ang lahat po ng motorista at mamamayan na ang kaligtasan sa kalsada ay nakasalalay po sa disiplina at responsableng paggamit nito. Ayun, lagi nating isinasaalang-alang kasamang Almira yung disiplina.
Napaka-importante niyan. At sa bawat pagbiyahe nga po, mahalaga pong tandaan ang simpleng pagsunod sa batas trapiko. So, kumbaga gino-govern tayo ng mga batas trapiko na dapat nating sundin at dapat nating alalahanin at all times. Ikaw kasamang Almira bilang isang ikaw ba'y nagda-drive or ikaw ba ay taga-sakay lang? A bit of both po. Oh. A bit of both po. Kasi before po, nung nag-18, syempre medyo gilas tayo, ganyan. Kumuha tayo ng student's permit. Oo. So parang po, yung basics po ng driving is meron na po talaga May knowledge ako. ka. Yes. And every time po na kami ng dad ko is ako po ang passenger princess, ganyan. Ay tinuturuan niya ako ng basics. And yung ano naman, dapat naman talaga po nating malaman Dapat. yun. Kasi Oo. alam po natin yung side ng driver at side po ng mga regular na mga natawid, mga pedestrian, Oo. mga tayo po, mga normal na. O kahit yung simple mga signages, di ba? Yes, Dapat opo. alam natin yan. Pati mga lines sa daan, yun po. Ayun. So ayan, ang simple nga pong pagsunod sa batas trapiko, tamang pagmamaneho at syempre ang pag-iingat po ay malaking hakbang upang maiwasan po ang aksidente at maprotektahan ang buhay ng bawat isa. At upang masiguro nga po ang ligtas na paglalakbay, mahalaga po na maisagawa natin ang tamang pag-check bago man umarangkada sa kalsada. So, check upin natin. Actually, hindi lang ito sa sasakyan, di ba? Pati mga sarili natin. So, kasama Almira, ano ba yung dapat i-check? Ayun, bago nga po tayo bumiyahe, siguraduhin po nating handa po ang ating mga sarili at syempre po ang ating mga sasakyan sa pamamagitan nga po ng Dr. Blow Bugsy Checklist. Ano nga po ba itong Dr. Blow Bugsy? Maisingit ko lang kasamang Almira, ito kasing Dr. Blue Bugsy ay medyo, hindi naman medyo, pero parang bago to eh. Updated version. Yes, parang Blow Bugsy lang po siya before. Blow Bagets. Blow Baguettes. Blue Bagets before. Okay. So ngayon ay Dr. Blue Bugsy na at kumbaga merong ilang mga na-update doon nga sa dapat nating tandaan. So dahil na bago, actually dahil nga letter B yung simula niya, ngayon letter D na dahil Dr. or DR. Yes. Pasadahan mo na kasamang Almira kung ano yung ilan or actually itong dalawa eh. Ito yung dalawang na nadagdag. Po. Okay po. At una nga po dyan, ang D ay para nga po sa ating pong driver's license. Mahalaga nga po na tiyakin po natin na updated po at valid ang ating mga lisensya na tayo pong mga driver bago po tayo bumiyahe. Dahil po, ito ang nagpapatunay na otorisado po tayo, na kwalipikado po tayo na magmaneho. Bukod po dito ay ito po ay pagsunod din po sa batas. Mahalaga rin po ito upang maiwasan ng anumang aberya o paglabag sa kalsada at masiguro po na ang bawat biyahe ay ligtas at maayos. Siyempre po, pag tayo po ay napapatigil ng mga medyo Traffic enforcers. traffic Oo. enforcer, ang una pong hinahanap is ang ating pong driver's Lisensya. license. Kaya po mahalaga po na at all times ay ating pong dala ito. Ano po, kahit hindi po tayo magmamaneho kasi may mga hindi man po natin gusto pero may mga emergencies po na kailangan Saan po. yan? Anong tawag doon? ID. Yes, valid ID din siya. Valid ID din. Valid ID din siya. Driver's license. At sa parang ano lang din yan eh. Di ba pag bumabiyahe ka, nagta-travel ka, kailangan at all times din, as much as possible, bit-bit mo din yung passport mo. Oh. So parang ganun lang din, bit-bit mo yung driver's license para kung kailan man hindi man natin nape-predict kung kailan natin kakailanganin, at least ready. At least handa tayo. Ngayon ko lang po yung narinig. So, dadalhin ko na din po lagi ang kay passport. So, anytime. May travel, baka naman papunta ka lang palengke, dadalhin mo pa passport mo. Di ba? Baka naman mamimili ka lang Valid ID just po. Oo. So, hindi, kasi valid ID din yung Opo, passport opo. eh. Pag hindi At tawag dito yan, naalala ko tuloy dahil ang passport ko ay parang ma-expire na ata in 2 years. Ay, opo. So, kailangan na mag-renew. So, ayan, kasama nga Almira, ito isa pa sa bago, letter R. Opo, bukod nga po sa ating driver's license, kinakailangan din po natin ang registration. Halaga din po ito. Siguraduhin pong rehistrado po at updated ang ating pong mga sasakyan bago po tayo bumiyahe. Dahil dito po, napapatunayan po na legal itong pinapayagan na gamitin po ang ating mga kalsada. Ang maayos nga po na
rehistro ay hindi lamang pagsunod sa batas trapiko, kundi paraan din po upang maiwasan ang aberya sa mga checkpoint o inspection po at matiyak na ang sasakyan ay dokumentadong ligtas para sa paglatbay. Yun. So, registration po for letter R. So, yung ating letter D, driver's license, yung letter R, registration. So, ito namang mga susunod ay yung common na parte na ng blue bagets before. So, we have letter B para naman po sa brake. Ito, mahalagan din ito kasamang Almira dahil ito ay kalimitan isa sa mga nakikita natin na nagiging problema din. Mahalaga po kasi na matiyak ninyo na maayos po ang preno dahil ito po ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng sasakyan pagdating po sa kaligtasan sa kalsada. Siyempre po, kung may maayos po na brake, nakakatulong po ito upang agad na makontrol ang sasakyan at makaiwas sa aksidente lalo na po sa mga biglaang paghinto o emergency sa daan. Mahalaga kasi ito dahil kalimitan nga yung mga nagiging cause ng aksidente Walang ay brake patungkol sa brake. Lalo pa mahirap kapag gabi ka bumabiyahe, di ba? Lalo na po pag yung nagta-travel po kayo sa ibang lugar tapos Mm-mm. pakurba po ang mga Yun. dadaanan na hindi tayo pamilyar. Oo. Kaya mas mahalaga nga po na i-double check, triple check po natin ang ating mga brake. Ayun yun bago eh. tayo Yun nga yung umalis. sasabihin ko din sana hanggat maaari. Hindi lang double check. Triple check. I-triple natin yung pag-check. Kasi ito naman ay sa kapakanan din ng ating sarili at syempre ng ating mga sakay. Yes po. At saka as much as possible po, ay parang may stopover po, pwedeng i-check ni driver kung okay pa yung brake kasi hindi din po natin kasi masasabi. Oo. Lalo kapag mga mahabang biyahe, mga long drive, ika nga. Yes. So, next naman po, we have letter L para naman po sa lights. Mahalaga pong suriin kung gumagana ng maayos ang inyo pong headlights, signal lights at brake lights dahil ito po ang nagsisilbing gabay at babala sa ibang motorista. Sa pamamagitan po ng maayos na ilaw, mas malinaw ang daan sa gabi at mas naipapaalam po sa iba ang galaw ng sasakyan tulad ng pagliko o paghinto. Ayan. Lalo na nga kasamang Almira kapag gabi. Opo. Mahalaga na kumpleto yung mga nabanggit nating ilaw dahil ito ang magsisilbing ang gabay hindi lamang para sa mga tumatawid, for example, kung hindi pati na rin doon sa mga kapwa mo motorista. Yes po. At saka po, din po, pag gabi, tas umuulan na Ayun. bagyo, yun din po yung pinaka-crucial po talaga yung ilaw po natin. Yun ba yung pag mga sa- tipong parang papunta na sa zero visibility? Yes, opo. Parang nabanggit po siya before ng aking dad na parang may epekto yung yellow light at white light sa sasakyan. Kasi po usually po pag medyo nagdidim na yung mga lights natin sa sasakyan, nagpapalit na po tayo ng ilaw. Ang iba ginagawa white light. Pero parang sabi po niya, ito po ayon sa aking ama, ay yung yellow light po is nasuntok pag sa dilim, tas naulan. Mas nakikita ng ibang sasakyan. Pero pag white light po, hindi siya ganun Tsaka po, striking ang white light sa Oo. ibang sasakyan. Oh, Ang ayun. yellow light, ang best option po natin for our cars. Ayun. Yes. So, meron kayong pro tip mula kay kasamang Almira. Yeah. Hindi ko yun alam sa tunay. Kasi, na-associate ko lang kapag syempre ilaw, pag pinag-usapan sa ilaw, kasi hindi naman nga ako nagda-drive, Opo. hindi rin naman ako mahilig sa sasakyan. Yung kapag, anong tawag doon sa mata, yung kapag natingin ka ay... Yung para po may yung... Anong tawag dun sa condition na yun? Astigmatism? Astigmatism, Yes. oo. Oo. Nagsasabog, nagkakalat Yung na yung ilaw. ilaw. Yung mga ganun lang naman. Pero yun, i-check po natin ang ating mga ilaw sa sasakyan, higit lalo na po kung tayo po ibabiyahe ng gabi. Yes. Okay, sa sunod naman po, syempre, bukod po sa ating pong ilaw, syempre, i-check din po natin ang ating oil. Kinakailangan din pong tiyakin na sapat at nasa tamang kondisyon ang langis po natin ng makina dahil ito ang tumutulong upang maayos ang andar ng ating mga sasakyan. Ang regular po na pag-check ng oil ay nakakaiwas sa sobrang init ng ating pong mga makina at nakakatulong po upang maiwasan ang pagkasira habang nasa biyahe.
Yan nga po yung sinasabi. Canola oil ba yan? O vegetable? Parang cooking oil. Parang ano po, yun po yung sinasabi na every year po, kailangan nyo Change oil. Yun parang maintenance po ng ating mga sasakyan. Kasi parang may epekto din po yun sa ating mga cars. Sa makina. Sa makina ng Ay, sasakyan. monthly pala po. Monthly. Monthly. Advisable po is monthly. Depending po sa ating pong mga Millage. Dapat pala hinayaan muna kitang banggitin. Dapat pala hinayaan muna kitang banggitin. Ayun. At sunod nga po, syempre kung may oil, meron po tayong water. Yun. Sa atin naman pong water, huwag po nating kakalimutan na suriin po ang ating tubig o coolant sa ating pong radiator dahil mahalaga po ito sa pagpapanatiling malamig ang ating pong makina. Ang sapat nga pong water or coolant ay nakakatulong upang maiwasan ng overheating. Yan, makakatulong po yan lalo na kapag po ngayong tag-init ng ating pong mga panahon, ng ating pong water po ng ating sasakyan ay kung maaari po ay i-check po natin from time to time. Evian ba yan? O mineral lang? Feeling ko po Evian. Oh, para sosyal. So ayan, kasama rin po sa checklist natin, letter B ulit, ay para naman po sa battery. So mahalaga pong tiyaking maayos ang kondisyon ng baterya dahil ito po ang nagbibigay ng kuryente sa sasakyan upang umandar po ang makina at ibang electrical components nito. Ang regular po na pag-check nito ay nakakatulong upang maiwasan po ang biglaang pagtirik o aberya sa gitna ng biyahe. So, napakalaking hassle kasi kasamang Almira, yung mga iniiwasan madalas yung tumitirik nga ang mga sasakyan, na which is commonly associated sa problema sa baterya. Dahil ayaw naman natin na ma-hamper yung ating biyahe or magkakaroon tayo ng hassle nga dahil parang hindi rin naman nga biro yung matirikan ka ng iyong biyahe ng sasakyan sa gitna ng iyong biyahe, lalo pa kapag nasa alanganing lugar ka. Yes, wala Diba? po tayong magiging access kung agad Oo. na matatawagan, na hingi ng tulong. Pero po, parang may na-experience na din po ako before na yung battery nga po ng sasakyan. Pero madali ang action ng mga tao. Nandun pa rin yung pag may nakita na natirikan, ang mga instinct ng mga tao is tumulong agad Oo para naman. hindi din makaapekto sa lahat ng mga Motorista. Yes. So, ayan, for letter A naman, we have air at accessories. So, mahalaga pong suriin ang hangin sa mga gulong at kondisyon ng mga accessories tulad po ng side mirrors upang masiguro po ang ligtas na pagmamaneho. Ang tama pong tire pressure ay nakakatulong sa maayos na takbo ng sasakyan habang ang side mirrors naman ay mahalaga para sa malinaw na pagtanaw sa paligid at pag-iwas po sa mga aksidente. So, accessories. Yes po. Oh, ano ba yung air? Pag sinabi kasama Almira, ano ba yung air? Airbag. Kasama na yung Airbag. airbag. Hindi, parang yung airbag, syempre, ano natin sa accessories yun. Opo. Yung air ay sa gulong. Gulong Air ata. ng gulong. Air ng gulong. Pero di ko po ang ating mga sasakyan naman po ay ang kailangan talaga may mga spare tayo na tires na Na ready, dala. Yes, na dala. ready. Oo. Kaya po once po tayo po ay halimbawa nasira po or yung gulong natin, patan po natin agad as much as possible ang ating pong mga tires na dala. At meron nga din po na parang may mga naiimbento ngayon pang side mirror na kahit umulan, pag inano mo siya, idinikit mo or parang pinunas mo yung substance na yun sa Nagiging side mirror mo, kaya na kahit umuulan Nagiging instant dahon ng gabi ba yan? Yes, parang nalinaw yung Ano ang tawag yung doon? mirror mo. Sa word na yon, ano niya yung hindi naman Help a totally friend. waterproof. Basta yun na yun. Parang basta nadaan lang po siya, Nade-deflect niya nagsaslide lang. somehow yung tubig Yes. para makakita ka pa yung visibility mo, lalo na nga kapag umuulan, ay malinaw. Yes, opo. Malinaw mong makikita.
So, letter G, kasamang Almira. Yan. Ito po ang ating pong hot topic po ng ating buong ng ating kahit saan po tayo magpunta. Wala Ating ng pong gas. Mga gas. Siguraduhin po natin na may sapat nga po tayong fuel bago po tayo bumiyahe upang maiwasan ang pagkaubos po ng ating gasolina sa daan. Ang simple nga pong pag-check ng ating mga gas ay makakatulong upang maging tuloy-tuloy at mas maayos po ang biyahe, lalo na kung mahaba ang pupuntahan. Kahit masakit man po ito sa ating mga bulsa. Sa ngayon. Sa ngayon, ay talagang kung kailangan po na tayo ay maglabas ng ating pong resources para po sa gas, ay para din naman po ito sa atin. Oo. At kapag fuel ang usapan, tanong natin kay kasamang Jane. Yes. Ang ating Resident. fuel subsidy spokesperson. Yes. Hindi, siya kasi ang nag-aano sa atin madalas, nag-document, lalo't at tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng pagbababa ng tulong ng pamahalang nasyonal sa ating mga kababayan ng tulong nga doon sa ating kumbaga cash assistance. Opo. Maibsan man lamang yung hirap na dinadanas ng ating mga drivers, lalo't higit ngayon. Ayan, through DSWD itong programang ito. At syempre tayo dito sa Kapitolyo, tinutulungan natin ang DSWD para dun sa mas maayos na implementasyon ng kanilang programa. At ito naman ay para nga sa kapakanabangan ng ating mga kababayang Batanggenyo na nakaka-experience ng konting hirap dahil sa mahal ng gasolina, ng fuel, sa presyo nito sa pandaigdigang merkado. So ayan, and for letter S, meron po tayong steering. Mahalaga pong tiyaking maayos ang manibela dahil ito po ang pangunahing kontrol sa direksyon ng sasakyan. Ang maayos po na steering ay nagbibigay ng mas ligtas at komportabling pagmamaneho at nakakatulong po upang maiwasan ang aksidente lalo na po sa matataong kalsada o matutulis na kurbada. So parang katambal na din ito halos kasamang Almira, yung steering ng ating brake, 'di ba? Yes. So kung titingnan natin yung brake, mahalaga din tingnan natin yung ating steering. Opo. And lastly, ang letter Y ay para sa ating mga sarili. Yourself. Yes. Siguraduhin pong alerto, may sapat na pahinga at hindi po distracted habang nagmamaneho. Ito kasama Almira, magandang ipabatid natin sa ating mga kababayan na ang pag nagbabiyahe tayo, hindi naman ito tungkulin lamang or gampanin ng iisa. Yes. Ito itungkulin mo, ko, nating lahat yung pag-iingat. Dahil baka naman nag-iingat ako, ikaw hindi. So, di ba? Yes. At isaisip din natin kapag nagda-drive tayo, baka mamaya nasa influensya tayo ng alcohol. Di ba? Mga ganyan. Kunwari tayo ay alam na natin sa sarili natin tayo ay puyat. May kilala akong ganyan. Nag-stop over na lang sa at tutulog muna. Pero hindi, mahalaga na isaisip natin yung hindi lamang yung kaligtasan natin kasi kapag tayo po ay naging ligtas sa ating mga sarili, nagiging ligtas din ang mga nasa tabi natin, ang mga kapwa natin. So kumbaga parang domino effect 'yan. Maganda na isaisip lagi natin yung Dr. Blow Bagsi na 'yan dahil ito ang magdudulot ng kaginhawaan habang tayo ay nasa biyahe. Alam naman natin, ngayon, dry season, mainit ang panahon, baka mapasabay din ang init ng ulo. So, Yes. iwasan din natin yung mga road rage na nangyayari, kaunting pasensya. Alam naman natin na lahat tayo ay may kanya-kanyang punto sa buhay at ipinaglalaban sa buhay. Pero, alam mo yun, di ba? Para maiwasan na lamang din yung gulo, yung away. Magaling ka nga kung verbal lang, di ba? Opo. Ay kung may mga pisikalan na. Tsaka kung mabilis din po na may a-action din po sa mga nangyayari. Oo. Iba-iba din po yun. Kaya nga po sinasabi natin na
from start to finish, dapat po tayo po ay prepared. Prepared. Yes. Yung readiness natin, kailangan isaisip natin. So, ayan, sa pamagitan nga po ng checklist na ito, matutulungan po ang mga driver, lalo na po ang ating mga bagong drivers, na ma-check po ang mahalagang bahagi ng sasakyan at maiwasan po ang mga aberya o aksidenteng maaaring mangyari sa kalsada. Magaling ka nga lamang kasama Almira kung aberya lang, di ba? Opo. Eh kung may aksidente, mahirap yan. So hindi lamang ito pinapaalala o hindi lamang nito pinapaalala ang tama pong pag-aalaga sa sasakyan, kundi pati na rin po ang kahalagahan ng pagiging handa ng mismong driver. Sa simple pong pagsunod ng Dr. Blow Bagsi, mas napapalakas po natin ang disiplina sa kalsada at napoprotektahan po ang buhay ng driver, pasahero at iba pang gumagamit ng daan. So, madami ang makikinabang sa disiplina at pag-iingat kasama Almira. Tsaka po ang laking responsibility ng pagiging driver kasi ang dami mong buhay na hawak. Kaya kung kasi po syempre madami po tayong mga driver na mga kabataan, ganyan, nadadaan na cool ako, dadrive ako. Ganon. Ngayon po ay pwede po siya na i-take dapat ng mga kabataan ngayon na hindi lang siya basta nakakapag-drive ka kasi cool ka. Nakakapag-drive ka kasi makakatulong ka sa parents mo na mapapag-drive mo sila, mga kasama mo na hindi na siya hassle and pwede din kasi siya for emergencies na kaya ka kumuha kasi pwede mo, halimbawa po, driver naman lahat sa family nyo. Tapos ay nagkaroon ng hindi natin inaasahan na pangyayari. Ikaw ang pwede na sumalo kasi hindi naman at all times ay kalmado ang mga tao sa paligid mo. Kung ikaw sa sarili mo, kalmado ka, kaya mo, pwede kang mag-volunteer as driver. Mahalaga yun. Buti na ipunto mo yun kasamang Almira. Yes. At nabanggit mo nga din yung emergency. Sana din naman yung ilang mga jeep, nakita naman natin na kapag medyo luwag ang daan, huwag naman natin gawing Racing Di ba? Anong biyahe yun? Hindi na natin babanggitin. Pero may mga ganon, nakakatakot din naman. Tandaan po natin na lalo na sa ating mga PUV, mga jeepney drivers, hindi lamang po buhay ninyo ang hawak ninyo, kundi buhay din ng mga pasahero nyo. Hindi lang po pasahero, pati po mga natawid sa daan. Oo. Kasi hindi naman po, kahit po natingnan na natin, kung mabilis talaga tumakbo, hindi na po natin mamamalan kung ano May mangyayari. sinasabi si Derek kanina, ano yung binanggit? Kasama Driving is a privilege, not a right. Ayan. Yan. So, isa-isip natin yan. At kasama Almira, baka meron ka pang ibang idadagdag? Yun po, sa kabuuan nga po, mahalaga ang road safety dahil ito ang nagsisilbing pundasyon ng ligtas at maayos na paglalakbay para po sa ating lahat. Hindi lamang po ito tungkol sa pag-iwas sa aksidente, kundi tungkol din po sa pagprotekta ng buhay, pagpapanatili ng kaayusan sa ating pong lansangan at pagtitiyak na bawat biyahe ay nagtatapos ng ligtas. Sama-sama nga pong pagsunod sa ating pong alintuntunin sa kalsada at pagiging responsableng motorista, masisiguro po natin ang kaligtasan ng buong komunidad. Kaya naman po, ang Pamahalaan Panlalawigan ng Batangas ay nakikiisa sa pagdiriwang po ng Road Safety Awareness Month upang patuloy pong paalalahanan ang bawat Batanggenyo na ang disiplina, pag-iingat at responsableng paggamit ng kalsada ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaligtasan sa buong komunidad. Ayun. At mabanggit ko lang din kaisa po natin sa pagdiriwang na yan o sa obserbasyon po na yan ang ating Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office and of course, our Provincial Health Office. Ayan. Lalo na tanda ko kapag may mga nagaganap dyang aksidente sa tapat natin, specifically dyan sa ating unahan sa may gate, ay ang pagresponde agad ng ating PDRIMO kasama ang ating mga doktor sa PHO ay talagang sila ay naka-alerto, nakabantay at agaran pong rumeresponde para sa lahat ng mga nangangailangan ng tulong. So, yan naman ay kumbaga inire-refer din natin sa mga tamang, like for example, tamang ospital, tamang gamutan, at foundation nga nun, o kumbaga yung ano nga nun ay mabilis na aksyon ng ating pamahalaang panlalawigan. At kaisa po dyan ang ating PHO at ang ating PDRIMO. Ayan, at speaking nga ng ating, dahil napapag-usapan na din natin ang patungkol sa mga sasakyan,
ito ang sasakyan na walang patid na nagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayang Batanggenyo. At dahil nga po Road Safety Month ay pag-usapan na nga natin yung pag-arangkada rin ng ating Capitol on Wheels. Yes. Ayan. Ang mainit nga po ang naging pagtanggap ng mga kalakazens sa buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas o delegasyon po ng ating Kapitolyo noong 18 po ng Mayo taong kasalukuyan para po sa 4th rollout ng proyektong naglalayong tunay na mailapit ang mga serbisyo publiko sa mga Batanggenyo. So ito kasamang Almira, balikan lang natin ang una natin. Kumbaga yung ating naging pilot ay San Juan. Yes. Sinundan po ito ng ating mga bayan sa 2nd District, ang ating pong bayan ng Mabini at Tingloy, Island Municipal. Imagine, Capitol on Wheels nakarating sa islang bayan ng Yes. Tingloy, di ba? Ano ba? Boat on wheels? Hindi pa. Wala palang wheels ang boat. On land and on sea. Yung ano. Tapos, ang fourth nga ay itong ating Calaca City o City of Calaca sa unang distrito. Yes. At ayun po ay ilan pa lamang po sa Oo, ating napakahaba pa, pero ang dami nang napuntahan, pero mas madami pang mapupuntahan. Kasama Almira? Ayun po, muli nga po itong patunay na nasa gawa at puso ang paglilingkod na dinadala sa mga komunidad ng buong pamahalaan. Sa pangunguna nga po ni Governor Vilma Santos Recto, katuwang po syempre ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan nasyonal at syempre sa lokal. At para nga po mas makita pa ang ilan sa mga serbisyong inalapit sa mga mamamayan sa pamamagitan po ng programang ito, tunghayan po natin ang ilan sa ating mga naging panayam. Ayan, at una nga dyan, syempre ito kasamang Almira ay bahagi po ng ating pakikiisa sa selebrasyon po ng bansa sa Ease of Doing Business Month o yung ating pong tinatawag na EODB ngayon pong buwan ng Mayo. So ito po ay nationwide conduct ng ating The Grand Ease of Doing Business Fair na ginaganap sa iba't ibang bahagi ng bansa sa buong buwan ng Mayo. At noon nga pong May 18 ay napili po ng lalawigan ng Batangas na isabay o pagsabayin na, pag-isahin na dito nga po sa Calaca itong ating paglulunsad ng ikaapat na pag-arangkada ng ating Capitol on Wheels. At mapalad tayo kasamang Almira dahil personal po na naging panauhing pandangal po natin at personal pong binisita, tinutukan at sininsayan ni Director General ng ating pong Anti-Red Tape Authority, Secretary Ernesto V. Perez, ang ginanap nga pong rollout ng ating pong Capitol on Wheels sa lungsod ng Calaca. At para po sa kanyang naging panayam, narito po, pakinggan natin. Kasama po natin ang 27 national government agencies na nagbibigay ng frontline services. Makikita po ninyo yung mga tao, iba't ibang lugar pa na malalayo. Kanila pong they took advantage of this opportunity para dito makuha nila yung kanilang lisensya, updated ID, serbisyo na ginagawa, kagaya ng OWA, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Migrant Workers, NBI, PNP, DOLE, GSIS, PhilHealth, DIR, Pag-ibig at iba pa po na sumama dito, hindi lamang ipagdiwang ang Ease of Doing Business Month para maramdaman talaga ng ating mga kababayan na ang kanilang gobyerno ay sila mismo ang lumalapit, maramdaman nila ang isang taus-puso na serbisyo publiko. Kaya sama-sama po tayo, magtulungan po tayo para sa isang mas produktibong bagong Pilipinas, sa isang transparent and accountable government for a more productive Philippines. Mabuhay po ang lalawigan ng Batangas, mabuhay po ang lungsod ng Calaca, mabuhay po ang bagong Pilipinas. Mabuhay din po ang ating gobernador, Vilma Santos Recto. Maraming salamat at hanggang sa susunod po. God bless. Talino at puso.
Ayun, at nakapanayam nga natin si Secretary Perez, Director General ng ating Anti-Red Tape Authority. At banggit niya nga para ito sa mas produktibong lalawigan ng Batangas at mas produktibong bagong Pilipinas. Actually, sabi ko nga, ito naman, Capital on Wheels, para tayong, di ba, buwan-buwan, para tayong ease of doing business para sa ating mga kababayan dahil simula nga nang umarangkada itong ating Capital on Wheels ay wala naman tayong naging, kumbaga, parang mithiin na para sa ating mga kababayan kundi mailapit nga sa tao, sa publiko, sa ating mga kapwa Batanggenyo ang serbisyo po ng Kapitolyo na convenient na sa oras, tipid pa sa pamasahe, hindi ka na mahihirapan, di ba? Sa pagpunta. At hindi lang po isa ang mapupuntahan nyo na serbisyo, kundi ang dami na kung anong kailangan mo. One-stop all-in-one. approach. One-stop diba? shop approach. One-stop shop approach. Yes. At dahil nga po dyan, ang ilan nga po sa ating pong capital services, syempre, ay nandyan din po. At nandito nga po, nakapanay na, Napakanaya. Yan, pati ako nalito na. Na-interview natin. Na-interview po natin Oo. ng ating pong Provincial Legal Office at syempre po ang ating PGNRO. Sa ating pong legal office, nandyan po si Attorney Judith Buhay at ang ating pong Ecosystems Management Specialist na si Sir Anthony Perez. Ating pong panoorin po ito. Hindi po nila alam kung kanino lalapit, lalo na kapag usaping legal. Sa pamamagitan po ng Capitol on Wheels, ang abogado na po ang lumalapit sa kanila para matugunan ang kanila pong mga legal na queries. Bilang bahagi po ng programang Capitol on Wheels, patuloy pong inilalapit ng pamahalang panlalawigan ang serbisyo sa bawat publiko. At kasama na nga po rito ang serbisyong legal po na sa pamamagitan ng Provincial Legal Office. Sa pamamagitan po ng Capitol on Wheels, inilalapit po natin ang mga serbisyong legal na maaari pong ibigay ng aming opisina sa mga mamamayan. Isa po dito ay ang pagbibigay po ng legal consultation at paggabay po sa mga tao sa tamang mga legal na paraan na kanilang maaaring gamitin or maaaring i-avail. Layunin po namin na makapagbigay ng free legal advice at magabayan ng bawat isa sa tamang batas at sa tamang proseso ng batas paano mapapangalagaan ang kanilang mga karapatan at ano ang mga legal remedies na available sa kanila. Hindi po kasi lahat ng tao ay mayroong pong way or hindi po nila alam kung kanino lalapit, lalo na kapag usaping legal. Sa pamamagitan po ng Capitol on Wheels, madali po sa kanila ang puntahan ang mga abogado. Ang abogado na po ang lumalapit sa kanila para matugunan ang kanila pong mga legal na queries. Huwag po mahihiya. Libre po ang lumapit sa Provincial Legal Office, sa ibang ahensya, sa Public Attorney's Office. Wala pong mawawala sa atin kung magtatanong po tayo sa mga abogado. Sila po ang mas nakakaalam at sila po ang tamang tao na makakapagbigay sa atin ng solusyon sa ating mga problema. Ito pong ating Capitol on Wheels ay isa sa mga napakagandang inisitibo ng ating Kapitolyo dahil nailalapit na natin ang serbisyo ng PGNRO sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Calacar. Ako po si Anthony P. Perez, ang Ecosystem Management Specialist 2 ng PGNRO. Meron po tayong 6 na klase ng puno na ipamimigay. Meron po tayong fruit bearing, kagaya po ng kalamansi, guyabano, kamansi. So ito po ay pwede nilang gawing panghanap buhay kapag po ito ay lumaki na at nakapamunga na. At gayon din po, meron din po tayong mga forest trees, kagaya po ng molave, nara, at saka agoho. So ito pong mga punong ito ay magbibigay protection para maiwasan ang landslide at iba't iba pang mga sakuna. Batid nga po ng ating governor na siya ay isang environmentalist. So ngayon po bilang nasa linya ng kalikasan o ng ating kapaligiran, ang ating pong mga mamamayan ay nihikayat nating magtanim. Hindi lamang ng mga simpleng puno, kundi yung mga puno na ating mapakikinabangan dahil sa ngayon matindi na nating nararanasan ang climate change. At upang maibsan natin ito, isa sa mga inisyatibo ng aming tanggapan o ng PGNRO ay makapamahagi ng mga iba't ibang puno na kanilang maitatanim nang sa gayon kahit papaano ay maibsan natin ang epekto ng climate change sa ating lalawigan at sa buong bansa. Talino at puso. Ayun, at sobrang benta nga po talaga ng mga halaman. ng Dahil PGN. maaga pa lamang ay naubos na. Yes, umaga pa lang po, parang hindi pa siya umabot ng 11 a.m. Tunay. Opo, talagang dinudumog ang kanilang Oo, halaman. lalo kasi kapag yung mga fruit bearing trees, yung mga kalamansi, kamansi, ayan. Opo.
So parang paunahan po si DENR tsaka po si PGN no, sa ubusan ng halaman noon. Ayan. So at least merong katuwang ang ating Provincial Government Environment and Natural Resources Office, ang PGNRO, ang DNR ay katuwang ng ating PGNRO sa pagsasagawa nga ng services pagdating sa kalikasan. At alam naman natin na kaisa ang pamahalang panlalawigan ng Batangas sa pagtutok din po at pangangalaga sa kalikasan, most especially sa mitigation o di kaya doon sa paglaban nga doon sa epekto na nararanasan natin pagdating or sa epekto ng ating climate change. Yes, mahalaga pong magtanim na talaga po. At ramdam na po talaga natin yung yung init, pag talaga mainit na talaga. O hindi, kasi ngayon meron tayong makakaranas ang bansa ng Super El Nino. Lalo't ang alam ko asahan June to May, hindi ko lang alam specifically yung date. Pero parte po ng ating mararanasang El Nino ay yung malalakas na pag-uulan. So isa sa epekto niyan kapag hindi malakas ang ulan o buhos ng ulan, malakas naman ang hangin. At kapag hindi naman malakas ang hangin, sobrang dami naman ang buhos ng ulan. So makikita natin sa Manila nung isang araw lamang, 'di ba, umulan, baha agad sa ilang mga bahagi ng ating bansa, umulan lang ng konti, baha agad. Yan po ay isa sa mga epekto ng mararanasan nating Super El Nino. So, yung kumbaga parang peak niyan ay bandang 4th quarter ng ating taon. So, kaya mahalaga din siguro itapik natin yan, mahalagang mapag-usapan din natin yan, yung ating climate change and specifically or particularly ito nga pong patungkol sa Super El Nino na mararanasan natin, yung pagkatuyo o tuyot na panahon. Ayan, so yan nga po, napakinggan natin from Legal Office, from PGNRO, from Provincial Health Office at marami pa pong iba. Ilan lamang po yan sa mga programang patuloy po na inilalapit ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pamamagitan po ng Capitol on Wheels para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayang Batanggenyo. Nakakatuwa kasamang Almira dahil Biyernes, Sabado, Linggo, nagkakapulong kami ni Cassie, nag-updatean kami ng ating services ng ating national government agencies. And from time to time ay may napapadagdag nga na willing o kumbaga talagang kasapi o kasama na nagjo-join sila para nga makapaglapit din o makapagbigay din ng services sa ating mga kababayan. At nakakatuwa dito sa fourth rollout ay ang dami. Opo, parang 3 venue po yun sa Kalaka na punong-puno po yung mga services po at mas naging maayos din po ang ating system. Actually, 4 po. Parang may separate pa po siya for health na yung sa tuli, tsaka sa dental. Nakahiwalay din siya. At ang dami pong tao talaga na dumumog sa ating pong fourth rollout. At ang pinaka nakita ko din pong linya doon is yung PRC po. Doon ako natuwa na nalaman ko kay Kuya Arnold na talagang parang malayo pa. Kasi Manila ang PRC ay sa Lucena. Yes. Oo, sa Lucena siya. Actually, nakakatuwa nga din na nailapit natin ang serbisyo ng PRC. Of course, thank you sa ating PRC din. Dahil nag-join sila dito sa ating Capitol on Wheels. Imagine, yung ating magiging kwento nga na i-upload natin or na-upload natin kahapon ay from Taal pa, merong from na dumayo San Pascual, sa Kalaka. dumayo ng Kalaka. O, diba? Isipin mo yun. Kesa nga naman, dadayo ka pa ng Lucena. Yes. At sabi din naman nga ng ating PRC, sa halip nga naman sila ay lumabas pa ng Kalaka City o ng lalawigan ng Batangas, sila na ang lumapit sa atin. At yan yung mahalaga din na pinupunto o mahalagang pundasyon din ng Capitol on Wheels dahil kung walang pagkakaisa at pagtutulungan, hindi natin ma-achieve yung ganitong klase ng programa. Yes, yung goal po natin. At yan ay makikita natin sa kumbaga sa patuloy din na pagsusulong ng good governance ng ating Governor Vilma Santos Recto dahil ito namang mga serbisyo ng mga national government agencies, hindi naman sila join basta-basta kung alam mo yon, di ba? Tiwala sila sa serbisyo na naibibigay ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Kaya
yung willingness nila to join. Kahit imagine yung ating mga kasamaan sa national government agencies, iba't iba pang galing, kagaya nga ng PRC, Lucena, di ba? Merong iba na taga Batangas City, pero nakakasama sila, even from Tingloy nakakasama sila, ang ating DICT, nakasama sa Tingloy. So, it's a collaboration. Yes. It's a, kumbaga, cooperation ng isa't isa, pagkakaisa, pagtutulungan, dahil po, ang serbisyo nga sa lalawigan ng Batangas ay nasa tamang gawa at ginagamitan ng talino at puso. At ika nga po ni Gob, we work as a team and as a family. Ayun. Yun lang naman di ba? Yun lang yung, kumbaga, puso ng Capitol on Wheels. Ang paglalapit ng serbisyo sa tao. Dahil, kitang-kita naman natin malaki yung nagiging diferensya, malaki yung nagiging kagaanan sa kanila. Yes. Dahil, imagine, yung mga health services pa lamang, di ba? Opo. At yung isang rollout na yun, ang dami pong Batanggenyo. One-stop shop nga Yes, di ba? madami. Libo ang natutulungan nila. Naalala ko tuloy, pati si kasamang Vinson, di ba? Empleyado, di ba? Naka-avail din ng service. Yun ang sinasabi natin, di ba? Kapag inilapit natin, madali ang access sa mga serbisyo ng gobyerno. At saka kahit po makita ng nila yung nung araw na yon, marinig lang nila nung araw na yon na nandiyan ang Capitol on Wheels. Ang dami, madali nang pumunta kasi malapit lang sa kanila. At bukod dyan, madaming excited agad na mga kalakazen na nung nag-announce tayo ng mga services, ay alam ko parang nasa 1,000 plus. Ayun, pre-register. Sa pre-registration, madami agad ang nag-pre-register. At imagine yung ating engagement dun sa ating sa ating services na pinost yung ating art card, ang dami agad nag-share. So, ganun ka-excited sila na madalhan at mailapit ang serbisyo sa kanilang mga komunidad. Yes, at tuloy-tuloy pa po ito hanggang maabot po natin ang kasulok-sulukan ng Batangas. Oo, imagine, nakaabot na tayo sa isla. So, Yes. abangan po ang susunod na pag-arangkada ng Capitol on Wheels. At marami pang mga serbisyo ang ihahatid ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Katuwang po, of course, batiin natin ang mga miyembro po ng Batangas Association of National Government Agencies ng BANGA na nasa ilalim po yan ng pangasiwa ng ating Department of the Interior and Local Government Batangas. Ayan. Ayun. Siyempre sa mga mga taga-anti-red tape authority, sa ating mga taga-ARTA na supported itong ating programang ito. So ayan, kasamang Almira, bago tayo magkapaalaman, baka meron ka pang nakakalimutang ilang mga bagay o paksa na dapat nating madiscuss sa ating mga kababayan. Actually, abangan lang nila yung ating mga postings sapagkat tuloy-tuloy naman ang ginagawang aksyon at pagbibigay po ng solusyon ng pamahalaang panlalawigan. Hindi po tumitigil ang pagtatrabaho ng pamahalaang panlalawigan. Sabi nga ni Mayor Lisa ng ating Bayan ng Balayan, talagang pinagsusumikapan ng ating pamahalaan, ng gobyerno na makapagtrabaho para lahat ng maaaring ibigay ay maipamahagi sa lahat ng Batanggenyo. Yun. Idadagdag ko lang din po, Kuya Jonats, yung pong directory po natin ng Pitikaw. Yun po yung isa po sa mga dala din pong serbisyo ng ating pong ng Pitikaw po natin na yung dinadayo din po sila ng iba't ibang mga cafe, mga resort para po mag-register at maiwasan nga po natin itong mga scams po na lagana po ngayon sa atin, di lang dito sa Batangas kundi sa buong bansa po kasi kawawa po pareho yung ating pong resort or owners or ating mga cafe owners pati po ating po mga customers. Kaya naman po ang legitimate po na directory ay mahalaga. At sa atin nga pong pag-roll out po, hindi lang daw po siya, tuloy-tuloy po siya na kasama po ang ating pong Pitikaw para po sa ating mga pag-register and pinupuntahan po talaga nila na madali din po for our part na tingnan kung legit ba itong cafe na ito, itong resort na ito,
bago po sila ma-confirm sa ating director. Ayun. At isa din nga yan sa tinututukan ng ating pamahalang panlalawigan dahil nga sa lumalaganap ng mga scams. So, yan naman po ay makikita ninyo sa official Facebook page po ng ating Batangas Tourism and Cultural Affairs Office. Ayan. Sa Batangas PTCAO, matatagpuan nyo po ang mga listahan ng mga official, registered, legitimate na mga resorts and staycation sites dito po sa lalawigan ng Batangas. Yes. Pagtulong-tulungan po natin itong lahat. At isa po ito challenge Ayan. para po sa ating Mula lahat. sa ating tourism ambassador. Yes. Miss Tourism Philippines. Thank you so much. Ayan, nag-sesenyas ng ating direktor. Sorry po, Ayan, Direk. Basahin mo kasamang Almira. Basa ko na po siya, Direk. Ayan. So, again, sa ating po mga katiwala, kung nais nyo pong pakinggan at mapanood muli ang aming episode ngayong umaga, maaari nyo po itong balikan sa aming Facebook page sa Batangas PIO. Mag-like at mag-follow lamang po kayo sa aming mga social media accounts para po sa iba pang updates. Subaybayan at magkarinigan muli po tayo next week para sa panibagong edisyon at bagong pagpasada ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Siyempre, hindi din po natin makakalimutan ang ating technical team na kasama po natin bumiyahe ngayong araw. Banggitin mo ng pangalan. Yes, Direk Gian Escamillas, Ate Avon Luca Gimbal, kay Gerard Season, at syempre kay Harold de Guzman Lopez. Kaya Ayun. maraming salamat sa inyo. At syempre po, sa inyo po manonood po namin na hindi bumitaw at patuloy po na tumatangkilik sa biyaheng Kapitolyo. Ayan, at sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng pamahalang panlalawigan ng Batangas, sa ngalan po ni kasamang Tala Cabello, ito po si Jonathan Macaraig. At ng isang pamahalang may talino sa serbisyo, puso sa tao at lahat para sa Batanggenyo. Sa ngalan nga po ni Jane Alarmo Lagan at ito po si Almira Elaine Baler. Ayon, magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng ating pagpasada para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa Batanggenyo. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay abot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Talino sa serbisyo.